Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again a vlog for our today's episode. Wow, aga-aga natin mag-vlog today. Today is March 1, first Sunday. At syempre, bilang first Sunday, first day ng March, winter is finally over. Oo, ito na, spring season na ulit. At tayo ay mag-duty. Yeah, tayo po ang alay for today. Actually, yung store namin ay sarado. Pero alay po ako sa ibang store ngayon. So, ako lang mag-isa ulit. Yeah, ako yung mag-open ng shop. So, what to do? Tayo ang mga dakilang OFW. Kailangan natin kumayod ng kumayod. Yeah, wala tayong rest day for this week. Pero laban tayo for today. Okay, so samahan nyo ako sa A Day in My Life bilang isang store attendant dito sa Croatia. Sige, isasama ko kayo sa vlog ko for today. Pakita ko sa inyo yung ilang ginagawa ko sa store pag ganito. Yeah, so I assume wala akong kasama dahil nasa akin na yung susi. Oo, tapos pumunta na ako kahapon ng shop. First time ko mag-duty doon sa shop na yun. Oo. So, we will see kung ano yung mangyayari. Samahan nyo ako sa ating vlog for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 14,000 subscribers, guys. Thank you so much sa lahat ng mga kapatid ko sumusuporta sa mga vlogs natin. Yeah, so, hi. Kahapon lang ako sinabihan. Papasok na ako. Duty ka, punta ka muna ng store na to, ganang kunin mo ang susi, kunin mo ang alarm. So, wala tayong rest day, pero okay lang yun. Laban naman natin. Makakapahinga naman ako this week. Oo, baka mabigyan naman ako ng rest day. Galakad na ako, papasok ng shop, guys. Yung shop na papasukan ko today ay malapit-lapit lang sa shop ko mismo. Same way lang din. Sunday dito, maaga pa naman. Pero usually pag Sunday talaga, ang mga tao ay nakapahinga talaga sila, mga lokal. Yeah, family day ang Sunday dito. Sa atin, mga nasa mall, diba, gala-gala, family wedding dito, guys, ang pamilya dito, mga lokal dito. Karamihan talaga ay nasa kanilang mga bahay lang. Nagpapahinga. Sunday is family day for them. Pag ganito, guys, ang pasok ko ng umaga, ang morning shift sa store na pinapasukan ko ay from 7 a.m. to 2 p.m. And then yung last shift, yung second shift ay 2 p.m. to 9 p.m. Pero kapag summer, nagsa 7 to 2:30, then 2:30 to 10 p.m. kami. Yeah, so hindi ko sure kung kita nyo ako. Medyo ano pa, madilim-dilim pa. Oo. Pero yun nga, 7 hours lang kami mag-duty, 1 day off sa isang linggo. Yes, kung mag-extend man ako, ganyan, okay. Ang ginagawa kadalasan sa akin, sa mga extend ko, yan, ay offset. So, iniipon yung mga offset hanggat gawin na siyang rest day. Ewan ko, I'm not sure sa ibang mga companies o sa ibang store kagaya ko kung binabayaran yung OT. Pero most of the time sa shop na pinapasukan ko, so original shop ko talaga, ay offset. So nga pala, ayan, actually di naman bago sa akin itong pa-duty sa ibang store. Ilang beses na ako naka-experience ng ganito, lalo na kapag summer. Kasi ewan ko ba, parang hindi talaga na anuhan na talagang nakukulangan talaga ng tao mo. So lagi-lagi. Oo, so nagkataon lang na ako yung alay for today. And then maliit lang naman yung shop na pagpupuntahan ko. Yeah, makikita niyo mamaya kung gaano kaliit. Pero nasa tapat siya ng highway. So we will see, baka busy din siya. Yun. Hey, so pag ganito dati, yung mga first time ko, actually, no, pinapahiram kasi ako dati, nagsisimula pa lang ako. Di pa naman ako kumakaha. Kaya pag iaalay ako sa ibang shop, alay kasi yung tawag. Pag iaalay ako, may kasama ako lagi. Kaya ayun, pag natuto na kayo magkaha, guys, at inalay kayo sa ibang shop,
May possibility, mag-isa lang kayo sa duty. Kahit naman sa shop namin, na-experience ko na ilang beses na ako nakapag-isa doon. At busy store din talaga yung sa amin, guys. So, hindi na rin bago sa akin na kapag ganito ay solo duty ako. Yeah, but don't worry, guys. May language barrier man. Yeah. Ang mahalaga pag nandito na kayo, mag-aral kayo pa unti-unti, mag-adjust kayo tungkol sa when it comes sa language. Kasi napaka-importante po talaga kung kayo ay mag-work sa cashier. Tapos, dapat may alam kayo sa lingwahe. Yeah, numbers, mga brands, mga type ng mga pagkain, yun. Tapos, yun lang na makadala sa sasaksaha. Tapos, ayun nga, mga klase ng produkto, mga putas, gulay, ayan. So, hindi sa naman pinapressure ko kayo. But make yourself familiar sa mga ganun kapag nag-work na kayo sa cashier. But don't worry naman, matututunan nyo naman yung mga yan dito. Hindi naman agad-agad kayo isasalak sa first day ninyo, pababayaan na lang kayo mag-isa, di ba? May proseso, tuturuan kayo ng mga calling ninyo pagdating siya. Nagtatanong, magkano sahod dito sa pag-work ng sales attendant, store attendant. Okay, ang basic minimum wage, hindi ko sasabihin yung exact salary ko, guys, kasi never ko talaga dineclare sa vlog yung salary ko kasi every month nga is iba-iba. So, ang basic minimum wage dito ay 1,050 euros before tax. So, may kaltas pa yan. Depende kung ano yung kakaltas sa inyo. Usually, ang mga neto ay pwede umabot magsimula ng 800 euros pataas. Yeah, depende kung ano yung kakaltas nila. But libre ang accommodation, transportation kung kailangan. Pero I'm not sure lang doon sa meal allowance. So, ako kasi ay parang wala namang meal allowance sa payslip. Pero sa mga magagaling ng Pilipinas or may mga agencies na madedeploy sa supermarket, ayan, may mga ilan na may meal allowance. Pero wag niyong i-expect din na pagkain sa supermarket. I'm not sure. Kasi wala naman magluluto ng mga meals natin sa store. Not unless tinapay, kape ang inyong imimil, di ba? O Diyos ko, parang di naman yata. So, sa mga nagtatanong din, ayan, ba't parang ang bilis ko na kaagad? Ito na naman ako, nasa Grusport na naman ako, guys. So, paakyat ako dyan. Nandiyan yung store. Baka lang ko ang lakad ko. Hindi ko na mamalayan. Ang bilis ko kasi maglakad. Sa mga nagtatanong, okay. Kasi, never kasi ako nag-work sa Pilipinas sa mga supermarket. Dito lang talaga sa Croatia. Yung mga term na merchandiser, cashier, storekeeper, ayan, mga ganyan. Usually, hindi sila ginagamit dito. Walang ganyang job description sa Croatia, yung mga merchandiser. Usually, pagka supermarket ka, ang tawag sa iyo ay, in English, ay store attendant. So, lahat na yun. Not unless kung mag-work talaga kayo sa napakalaking supermarket, pwede, may storekeeper, di ba? Tapos, ayun, mayroon talagang nagdi-display. Pero ang alam ko talaga, ang tawag sa kanila lahat ay store attendant. Oo. Sa case ko naman, since hindi naman ako super duper lucky sa supermarket, although visit, malaki-laki rin naman for me, all around ako. Lahat sa akin din. Kahit nga paglalagay din ng mga presyo, pag-print ng mga discount price, pag-print ng mga presyo, pag-receive, pag-check na expired, pagkakaha, ito iaalay, lahat. Which is, sanayan lang din naman. Kasanay na ako. Yeah. We're now here sa Grusport, guys. Ang ganda-ganda ng Grush, diba? Ang oras pa lang po natin ay 6:15 na umaga. Yeah. So, aakit ako dun sa taas na doon. Malapit-lapit na ako sa store. So, kapag morning shift ka, guys, I'm not sure lang kung may bakery sila. Kasi sa amin, may bakery kami. Nagbe-bake agad ako ng mga tinapay. Kung hindi ako yung magkakaha. Tapos, magre-refill ng mga yogurts, mga gata sa fridge. Kasi may mga new deliveries kami.
Tapos yung mga gulay, yan, mga everyday may delivery din mga gulay at prutas. Ano pa ba yung kadalasang ginagawa ko? Yun pa lang naman. And then 7 a.m. start na. Ayan, dyan na ako magpapaleta. Kung hindi ako yung magkakaha. Pero usually pa rin, kahit magkaha ako, kung mag-iisa nga ako, sabay ko silang ginagawa. Magkakaha ka, magre-refill ka, yan, hanggat sa matapos mo yung 7 hours na yun. Oo. Kasi doon sa store talaga na pinagwawakan ko ngayon ay dagsa talaga. Anyways, ayan yun. Since pag ganito naman, pag ikaw ang magkakashare, oo, ang una mong gagawin, sa case ko ha, ay bibilangin ko yung pera sa kaha. So, mayroong specific amount lang nando doon sa kaha. Ang tawag nila doon is polog. Polog ba yung tawag nila doon? Polog. O yung parang cash in POS. Tama ba yung term ko? Hindi ko kasi familiar, guys. Polog ang tawag nila doon. So, bibilangin mo yun. And then after that, ayun na. Ano nang gagawin mo? Go na. Malapit-lapit na ako, guys, sa ating shop. So, ayokong pagkahabaan itong mga sinasabi ko dahil meron pa tayong 7 hours. Oo, ipapakita ko sa inyo. Susubukan ko kayo isama. Oo, update tayo from time to time sa mga ginagawa ko. So, aakit lang muna ako papunta na shop, guys, at then balita ko kayo later. See you! Guys, ano ba yan? Ang daming hagdan. Napakaaga na exercise natin today. Malapit na ako. Less than 50 steps na lang. Basta ka na yung susi. Yeah. So, ito na. Pakita ko sa inyo yung store. Parang may tao. Bukas ang ilaw eh. Inshallah. Inshallah may kasama ako. Inshallah may kasama ako. Nakabukas ang ilaw oh. Ay wala. Ayan guys. Dito ako mag-duty. Yeah. Ayan. So, welcome sa atin. Oo. Mag-duty muna ako guys. Mag-aayos muna ako ng anything. Tapos, ayun, balita ko kayo later. Okay? Nasa loob na ako guys. Napatay ko na yung alarm. Hinahanap pa yung main switch. Hindi ko makita yung switch ng store. Magbukas na ako ng fridge. Wait lang talaga. Ano mo ito buksan? Ito pala siya. Ayan. Okay. Tapos, maliit lang talaga. Isang eye lang siya. Tapos, saan yung main switch? Saan ba yung main switch ng mga to? Girl, asan yung main switch nyo? Saan? Hindi ko makita. Mag-aayos lang ako guys at hindi ko makita yung main switch. Yeah. Lalabas muna ako guys. Wala akong magawa. Diyos ko. Mag-8:30 na. Nakakaano pa lang ako. Nakaka-12 transaction pa lang ako. Oo. After 1 hour and 30 minutes. Maliit lang yung shop actually. Yeah. So, meron ako. Unang salta ko kagad mali kagad yung ginawa ko. Kasi kapag nawala sa isip ko kasi tulog pa yung diwa ko eh. Nalimutan ko talaga. Bago ka ng kaha, dapat naka-close yan. Ikaw dapat magla-login. Ngayon, pumasok ako dito, hindi siya naka-sign out, naka-open na siya. Although zero na yung transaction. So ako, tinuloy-tuloy ko. Bigla ko na-realize na dapat price naka-close muna. Oo. So, ayun, okay na ulit. Kinlose ko na lang ulit siya tapos maliit lang siya actually. Sobrang liit lang talaga niya.
Yeah. So, balitaan ko kayo ulit after po ano mangyayari. Yeah. So, be back later. Okay guys, time check tayo. Mag-11 AM na ngayon. Oo. Ang hirap dito. Puro ano, kailangan talaga maano ka sa mga barya eh. Oo, kailangan matalino ka kapag may mga butil-butil. Oo, kailangan talaga as much as possible yung isukli mo eksakto. Pag talagang wala, ayan, challenge din minsan yun. Or makikiusap ka sa mga customer kung pwedeng maliit na bill, ganyan-ganyan. So, again, basta tama lang yung approach sa kanila guys. Tapos, yun, pakiramdaman nyo muna yung mood. O, kagagano ako minsan kapag medyo alam kong wala sa wisho yung tao. Pero kailangan na kailangan ko ng barya. Konting lambing muna. Oo, madam. Oo, pero pag wala talaga, wag na ipipilit. Oo, suklian nyo lang, suklian. Naantok na ako. Buti na lang talaga nagbaon ako ng kape. Kasi walang coffee machine dito. Maliit lang talaga yung store. Tapos yung bakery nila ay mga delivery. Oh, hindi sila nagbe-bake dito. So, itong shop na to ay bukas ng this Sunday sa March 15 at sa katapusan ng March. Yeah, Sunday yung 3 Sunday sila open. So sa mga nagtataka bakit nag-open ng Sunday ang mga supermarket, akala ko ba isarado. So sa Croatia guys, may 16 Sundays na pwede mag-open ang mga supermarket. I'm not sure kung 16 na pa rin ngayon. Pero last year 16 Sundays. So it's up to the management or kung ano man yung plan kung sino magbubukas sa mga Sunday na to. So dun sa case ko sa store namin, most probably during summer yan kasi dagsa talaga ang mga tao sa shop pag summer. Ito namang shop na to is medyo maaga is nag-open na since maliit-liit pa rin naman yung shop, but we will see kasi kami last year nag-start kami ng February, tatapos kami December. Oo, hindi every month nagbubukas pero yung busy rin kasi ng Christmas break. So ayun, balik muna ako ng loob guys. Tapos update ko kayo ulit kung ano mangyayari. Inaantok ka talaga ako. Guys, tinagsa tayo ng bonggang-bongga. Tayo lang kasi bukas. So, ito lang talaga yung pwede kong magawa. Wala rin akong access sa mga computer nila dito. Mag-refill na lang talaga ako. Imagine, naliit lang ng space pero haba ng pila. From casa, aliya ko sa yung camera ko hanggang dito. So, talagang buti na lang talaga at nairapos. Ang masaklap, naghahangtong kaha. Talagang, ay, nag-aantay talaga ako ng 10 minutes. Yun naman hirap din kapag nawawala ng signal yung POS ninyo. Kailangan yung mahabang pasensya. Dito lang ako, mag-alas 2 na po ang tanghali ngayon dito. Dito lang ako, tapos ayun, inshallah dumating na yung makakapalitan ko. Laban. Okay guys, ayan, finally. Diyos ko, pauwi na tayo ngayon ng bahay. Alas 2 na po ng hapon ngayon. Dito sa Dubrovnik, ayan, ganda ng panahon. Buti na nakakilala ko yung kapalitan ko. Oo, akala ko walang papasok kinakabahan ako. Ayun, so hindi ko na medyo na video kasi from 10 AM ayun, kami lang yung bukas sa area. So, dagsa talaga yung tao. And kahit wag yung ini-small ang mga maliliit na store every Sunday. At talagang dadagsa talaga yung mga tao dyan. Oo, nakaraos naman ulit tayo. Yan, na hindi short, na hindi minus, inshallah. Oo. And sanayan lang din talaga. Oo. At yun nga, buti naman talaga kakilala ko yung kapalitan. So nakapag-endorse na ako ng mga nangyari sa akin kanina, ano yung habilin ko. Ganun kasi ako lagi pa may pahuling habilin. Anyways, Monday bukas balik ako dito sa shop ko. Panghapon yata ulit ako. Papahinga akong marala. Yeah, i-edit ko tong vlog na to. And naman na nangyari today. Yan lang. So sa mga
viewers natin na naglo-look forward na kapagtrabaho sa mga ganito, supermarket. Ako kasi guys, before ay nag-apply ako direct. Yeah. So, ang nangyari, after yung second season ko, nag-apply ako sa mismong website. Although, na-i-refer din ako. Pero, ang tagal yata ako bago ginawa ko. 2 months yata yun. Oo. Tapos, nag-apply ako sa website. After 1 week, natawagan ako. Tapos, yun, nag-antay lang ako ng 2 months ng working permit. And then, wala, yun na. And, yun, kahit wala kayong experience, pwede kayong makapasok sa supermarket dito pag direct. Walang age limit, walang height limit. Yeah. Basta matuto lang tayo sa lingwahe. Lingwahe talaga napaka-importante. Napaka-importante niyan. And ano pa ba? Yun lang, ganun lang. Yearly job, tuloy-tuloy siya, but always remember na depende pa rin sa employer ninyo kung i-renew nila kayo. But most probably naman, maayos naman performance natin mga Pinoy. Matic renewal yan. So, 3 years na po ang renewed sa akin. Pangatlong season ko na to sa company. So, another 3 years. 6 years. Hopefully, ay matutunan ako ng lingwahe nila. Doon lang talaga kapag nagkakaha kayo, challenging talaga yung lingwahe. Although, since yung mga customers doon sa bagong branch na yun na pinuntahan ko ay medyo bago sa akin, may mga frequent customers naman na pupunta doon, pero most of them ay bago sa mukha ko. So diba, iba-ibang ugali, tapos no English, kailangan nyo talaga mag-adjust. Hindi naman sila mapapagod magpaulit. Pwede nyo sabihin mo, Liam, wala ko yun. Pwede nyo sabihin, slowly lang, oo, pagkas na maintindihan ninyo. May ma-encounter din kayo dyan na makikipagkulitan sa inyo. Oo. Yung they will make fun of you in a nice way. Oo, parang ititrain ka nila na matutunan ng lingwahe, ganun, kakausapin ka nila. Tapos, basta may mga ganun customer. Mabait na mga tao dito. And, ano tayo? Yun lang. Normal na araw lang ulit. Thank God at nakaraos naman ako. So dyan pa ako pumunta. Diba yan, for ka papasok. Umakit pa ako papag ganun. Yeah. Ay. So pahiga lang ako ngayong araw na to. At nag-edit ng vlog. So I think that's all for today guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dahil nag-iisa ako. Salamat sa pagsama sa duty ko today. And kung may mga tanong pa kayo, if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo yun ang ating magiging next content sa ating channel. Again, please help me to reach 14,000 subscribers and please don't skip us. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Yeah, so good luck sa mga nag-aantay ng mga working permits and visas. I hope na tayo ay makita-kita lahat dito sa Croatia. No, dasal lang tayo, kapit lang tayo. No, you will definitely come here soon, very soon. Malapit na yan. Okay, ayan na. So that's all for today guys, and see you soon dito sa Croatia. Ciao!